Yan o. Nakikita ba niyo yan? Yan po yung compound ni Apollo Kibuloy dyan sa Davao City, tabi ng airport. Yan po ay matapos nga maglunsad ng operasyon ang CIDG, Criminal Investigation Detective Group at saka Special Action Force ng PNP Region 11 at Davao City para po i-serve or ipatupad ang court order, warrant of arrest. Pag sinabing warrant of arrest, yan po ay legal na proseso. Yan ay court order. Yan ang rule of law. Yan ang due process. Ano? May kaso, arestuhin, then magkaroon ng trial. Pero hinarang po nitong mga membro ni Kibuloy. Ay, hindi naman sila ganong karamihan yan. Kakaunti lang sila. Oh. Yan yung nasa gate. Iba pa yung nasa loob. So, alam mo, kilala ko itong karamihan sa mga ito eh. Pero alam ko naman mga yan ay sumusunod lang sa utos. Pero yung utos sa kanila na harangan ng pulis or ipagtanggol si Kibuloy ay lalo lang po yung nagpapahirap ng sitwasyon. Lalo lang po yung magpapabigat ng kaso. Pabuti ganyan lang. Pero pag humantong po yan sa mas mainit pa at magkaroon ng pisikal or magkaroon ng sakitan, ay lalo pong lalala ang sitwasyon. Kasi pag nagkaroon ng pisikal na galawan at nasakta ng magkabilang panig, ay huhulihin niya ng mga otoridad at kakasuhan ng mga otoridad ang mga harang sa pulis kasi ang pulis ay sumusunod sa order ng court. Warrant of arrest ito sa kasong sexual abuse, qualified human trafficking na non-bailable offense ng leader ng kanilang simbahan. So ilan lang po ito. Pero mukhang halos lahat ng compound sa Davao, tabi ng airport at saka doon sa Tamayong ay pinasok ng PNP. Okay? So ayan, nagsasayawan pa sila. Ako, naaawa akong, paano natin describe ito? Nakakaawang sitwasyon yung kalagayan ng mga member. Di ba, si Kibuloy, dahil si Kibuloy may warrant of arrest, wala tayong magagawa eh. Court order yan eh. Ang nakakaawa ito mga sibilyan kasi wala silang kaalam-alam na yung kanilang ginagawa ay kapahamakan sa kanilang sarili. Although ang alam natin yan dahil yung mga yan parang doktrina, nakakumbinsi sila ni Kibuloy na lahat ng sinasabi ni Kibuloy tama, lahat ng ginagawa ni Kibuloy tama, naniwala sila ron. Pero iba ho yung proseso kapag batas na ang pinapairal. Iba yung galaw ng simbahan nila at paniniwala nila kaysa sa batas o Republic Act o mga batas ng bansa. Iba po yan. Ang umiiral ngayon, batas ng bansa. May kaso, may warrant of arrest, may court order yung warrant of arrest, so dapat ipatupad ng PNP. Ang PNP sumusunod lang sa court order. Okay? Kaya pag hinarang nyo ang PNP, kaya doon sa may portion dyan na hindi ko na pinakita, napilitan ng PNP sirain yung gate papasok. Dahil kasi ayaw buksan. Pangalawa, nung mabuksan niya, dinuduro-duro pa. May mga yantok-yantok pa. May mga pamalo pa yung mga member eh. Naku, napakadelikado po niyan. Alam mo, Kibuloy, kung ikaw ay talagang totoong leader at maka-Diyos, makatao, sumunod ka na lang sa batas. Huwag mong ilagay sa kapahamakan itong mga sibilyang ito. Kasi pag laging ganyan at humantong sa personal o pisikal, ang kailang pagharang sa pulis, delikado, madadagdagan ang kaso mo. Kasi hindi naman bababa ang kaso mo sa iyong pagtatago at sa iyong paggamit ng iyong mga member para harangin ang pulis o kung ano man. Hindi. Kasi court order yan. Ang mga pulis, inuulit ko, susunod lang sa order ng court. Ang hindi susunod sa court order, mayroong pananagutan. Kaya pag itong mga pulis ay hinarang ng mga tauhan mo sa kung anumang pamaraan, panibagong kaso yan, panibagong problema. Malalagay at masaalanganin, masasakripisyo ang pisikal at buhay ng mga member mo kapag ginawa mo yung tagapagtanggol mo dahil sa warrant of arrest. Kahit sino pag may warrant of arrest. Di ba? Si Erap nga, nagkaroon ng naaresto yan eh. Si Gloria Macapagal Arroyo, inaresto yan eh. Kasi may mga warrant of arrest. Yan ang isang tao pag sumunod sa batas. Kung ikaw ay professional at lehitimong leader, dapat susunod sa batas. Pero pag hindi ka sumunod sa batas at ginamit mo ang member para harangin ang batas, ay problema yan. Kaya doon po sa mga member ni Kibuloy
na kayo ay willing magbuwis ng buhay, karapatan nyo yan, pero kayo po ang kawawa dyan. Sa bandang huli, mabuti nga, ang tingin ko nga dito, mabait pa yung pulis eh. Ilang buwan na pinagbigyan ng pulis at ng korte si Kibuloy para mag-surrender, hindi niya sinunod. Ilang buwan na rin na pinagbigyan ng Senado para sumunod sa warrant of arrest, hindi rin. Totally lahat ng batas ay hindi sinunod. So kaya ngayon, gumalaw na ang pulis para i-raid ang mga compound, hindi pa rin mahuli. So palala pa rin yan. Darating at darating ang araw na magiging mas physical ang pagpapatupad ng batas at hindi naman susuko ang Estado, hindi susuko ang mga autoridad, hindi susuko ang korte sa kahit anong organization o kahit pa sinong personalidad. Kasi ang issue rito, no one is above the law. Kahit sino ka man. Batas ng tao ang dapat masunod. Batas dito sa lupa ang dapat masunod. Hindi yung batas ng paniniwala sa relihiyon. Hindi po yan. Kahit na anong relihiyon at nagkaroon ang leader niya ay nagkaroon ng kaso at nagkaroon ng court order, susunod sa batas dapat. Pag hindi, problema ang dala-dala niya. Kaya, again, pahaba pa ho itong isyong ito. Ganun pa man, alam naman natin kung ano po ang mga galawan. So kayo po, mga nanonood, ano po ang inyong masasabi rito? Yung galaw ng pulis, kailangan naaayon sa batas. Medyo mabait pa nga sila eh. Kung sa iba-ibang pulis, hindi ho ganyan eh. Talagang pag sinabing assault yan. Ang babangga, giba, dapat ganon. Ito, pinagbibigyan pa kayo, nagkakaroon pa ng negotiation eh. Pero sa totoo lang ho, sobra-sobra na ang negotiation mula from day one, inilabas ang warat laban kay Kibuloy. Kaya ho, dapat mas mahigpit pa, dapat mas agresibo pa ang ating kapulisan para mahuli ang taong dapat hulihin dahil mayroong court order, walang iba kung hindi si Apollo Kibuloy at kanyang 5 pang mga kasamahan. Ano po ang inyong masasabi dito sa isyong ito na pinag-uusapan? Pahabol nating balita, nako talagang seryoso po si Dick Gordon, dating senador, chairman ng Blue Ribbon Committee, na talagang panagutin si Duterte dito ho sa issue ng Parmalin or sinasabing maling paggamit ng pera o baka may pagka-overprice pa tungkol sa COVID-19. Seryoso po na mag-file ng mga kaso at panagutin ang dating Pangulo. Ayon kay Gordon, ito'y panahon na para panagutin at mabigyan ng hustisya ang mga pera daw kung ginamit noong nakaraang gobyerno. Abangan po ninyo yan. Sunod na ating balita pa rin, ayuda sa buong bansa. Tuloy-tuloy na gagawin ni Pangulong Marcos. Pagbibigay ng ayuda sa mga farmers, magsasaka nga at mga mangingisda at mga nangangailangan. Kahit yan din sa may biktima ng kanlaon sa bulkan, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng ayuda. Yan ang programa ni Pangulong Marcos. Ikutin ng lahat ng lugar. Mamigay ng titulo ng lupa, mamigay ng pabahay, magbigay ng ayuda at alamin ang tunay na kalagayan. Housing project, irrigation project at marami pang mga proyekto ang ginagawa ng ating pamahalaan. Tulungan natin si Pangulong Marcos na ayon sa batas, na ayon sa pangailangan ang kanyang mga galaw.